Tuwing dumarating ang Easter Sunday, binabalikan natin ang kwento ng pagpapako sa krus kay Hesukristo. Isang kwento ng matinding paghihirap, kawalan ng katarungan at sukdulang sakripisyo. Ngunit sa konteksto ng ating lipunan sa ngayon, hindi lang ito isang relihiyosong alaala, kundi isa itong salamin ng kasalukuyang kalagayan nating mga mamamayan. Ang pagpapako sa krus ay maaaring ihalin tulad sa araw-araw na pagpapako sa mga ordinaryong Pilipino. Sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sa mahal ng gasolina, sa kasalukuyang sahod ng mga manggagawa at sa sistemang tila manhid sa hinahiing ng masa. Parang bawat patak ng pawis ng mga manggagawa ay may kapalit na dagdag na pasanin. Ang krus na pasan noon ay tila krus na pasan pa rin sa ngayon, ngunit kolektibo natin buong sambayanan. Hindi po aksidente, ang kwento ni Kristo ay kwento rin po ng mga inaapi. Siya ay pinahirapan ng kapangyarihan, itinakwil ng sistema at pinatahimik ng mga may hawak sa autoridad. Sa ganitong lente, sa ganitong klase ng sistema, malinaw ang paralelismo. Kapag ang gobyerno ay nagpabaya, kapag ang polisiya ay pabor sa iilan lamang, at kapag ang mamamayan ay pinapasan ang bigat ng krisis, iyan ang modernong pagpapako sa krus. Ngunit hindi po nagtatapos ang kwento sa kamatayan. Ang tunay na diwa ng Easter Sunday ay muling pagkabuhay. Ang pagbangon natin, ito ay alaala na ang paghihirap ay hindi dapat maging permanente. Ang pagkabuhay ni Kristo ay simbolo ng pag-asa, paglaya, at ng posibilidad ng pagbabagong hawak natin. Kaya, ito po ang tanong natin sa bawat isa. Kailan mabubuhay ang sambayanan mula sa ganitong kalagayan? Kailan tayo titindig? Kailan tayo babangon? Ang pagkabuhay sa ngayon ay hindi po himala, walang himala. Ito ay kolektibo ho nating pagkilos at sama-sama nating pagkilos. Ito ay pagtindig laban sa mga patakarang nagpapahirap sa atin, paggiit sa ating bawat karapatan, at paghingi ng pananagutan sa mga nasa kapangyarihan. Kung ang pagpapako ay dulot ng kawalan ng katarungan, ang pagkabuhay ay bunga ng paglaban. Sa panahon po ito ng Easter Sunday, naway hindi lang natin alalahanin ang sakripisyo, kundi isabuhay ang diwa ng pagbangon at pagtindig. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa paniniwala, kundi pagkilos para wakasan ang mga pahirap sa mga mamamayan. Ang krus ay hindi dapat maging permanente, at ang muling pagkabuhay dapat maranasan nating lahat.